Magandang hapon mga bata. Ako nga pala si Teacher Tash Maya at maaari niyo akong tawagin Teacher Tash. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, inaanyayahan ko lahat na tumayo para sa ating panalangin. Manilin, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Thank you, Lord, for this day. Thank you for everything, Lord. Wala nang naging Lord, kung wala ka, Lord. We beg you for the Lord, for the Lord. Especially kay teacher, Lord. Tagaanin mo siya o guidance for me, Lord, o kaalam mo, Lord. Ganang ka, Lord, alin ito doon sa mo, Lord, that na may mother. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Huwag muna kayong umupo. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, Teacher Tash. Magandang hapon, mga kaklase. Magandang hapon. Ngayon, bago kayo umupo, meron muna tayo gagawin. Marunong ba kayong sumayaw? Yes, Teacher! Marunong din ba kayong umawit? Yes, Teacher! Okay, ang gagawin nyo ngayon ay aawit kayo at sasayaw. Handa na bang lahat? Yes, Teacher! Okay. Okay, sayaw. Okay. Okay, bago kayo umupo, pakipulot sa mga kalat sa ilalim ng inyong mga upuan at ayusin ang mga upuan sa tamang halay nito. Okay na ba ang lahat? Yes, Teacher! Kung okay na, maaari na kayong umupo. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, aking munang sasabihin ang ating mga alituntunin dito sa loob ng ating silid-aralan. Una, basahin. Basahin sabay-sabay. Makinig ng mabuti. Kung ako'y nagsasalita dito sa harapan, ang inyo lamang gagawin ay makinig. Nang sa ganon, yes? Okay, magpatubig. Okay, doon kay teacher. Okay. Makinig ng mabuti. Kapag sinasabi kong makinig, kung meron akong ginagawa dito sa harapan, at ako'y nagsasalita dito, ang yung lamang gagawin ay makinig ng mabuti. Pangalawa ay, basahin mo sabay-sabay, Ipataas ang kanang kamay. kung meron kayong gustong itanong sa akin o kayo ay sasagot, ang yung lamang gagawin ay ipataas ang kanang kamay, nang sa gayon ay tatawagin ko yung mga pangalan at kayo ay sasagot. Naiintindihan ba? Yes, Teacher! Okay, at ang pangatlo naman ay, basahin yung sabay-sabay. Respetuhin ang bawat isa. Okay, kinakailangan natin na magbigay tayo ng respeto sa bawat isa, nang sa ganun ay wala tayong matatapakan na tao. At kung meron tayong respeto sa ating sarili at sa ibang tao, ang ating silid-aralan ay magkakaroon tayo ng katahimikan. Naiintindihan ba? Opo, Teacher. At ang pang-apat na alituntunin ay ang Sundin ang mga panuto. okay, kinakailangan na sundin ninyo ang mga panuto o mga direksyon na ating ibibigay nang sa ganun ay hindi kayo magkamali. Kung kayo ay hindi susunod sa ating mga direksyon, magkakaroon kayo ng minus points. Naiintindihan ba? Yes, Teacher. Okay, ngayon, bago ako dadako sa ating panibagong aralin, akin munang titingnan kung meron ngayong lumiban o wala. Ay napakagaling sapagkat walang lumiban ngayong hapon. Ibigyan ng 5 palakpak ang ating mga sarili. Ngayon, bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Ngayon, meron ipapakita si Teacher Tash na mga larawan. At inyo lamang gagawin ay obserbahan kung ano ito. Okay, ano nga ulit ito mga bata? Yes, Katia?
ornamental. Magaling, ito ay ang halamang ornamental. Ang halamang ornamental, ito ang itinatalakay natin kahapon. Tama ba? Tama Yes, ba? teacher. Okay, ngayon, ang aking tanong, bakit mahalaga ang halamang ornamental? Yes, Lynn? Mahalaga ito upang gawing palamuti sa bahay, teacher. Magaling, mahalaga ang halamang ornamental para gawing palamuti sa ating bahay. At ang halamang ornamental naman ay nakakapagbigay kita o pera sa ating mga pamilya. Naiintindihan ba? Yes, teacher. Okay, kung ganon, sino ang makakapagbigay sa akin ng 3 halimbawa ng halamang ornamental? Teacher. Yes, B? Teacher, ang tatlong halamang ornamental is, teacher, cactus, roses, at saka orchids, teacher. Magaling! Magaling ang iyong mga sagot. So, bibigyan natin ng 3 palakpak sina Lynn, Kathleen, at B. Ngayon, meron na namang babasahin si teacher na mga katangian ng mga hayop. Pero ang inyong gagawin lamang ay makinig at sasabihin ninyo kung anong klase o anong uri ng hayop itong aking sinasabi. Handa na ba ang lahat? Yes, teacher. Kung handa na, bigyan ako ng isang palakpak. Okay. Ngayon, ang unang bilang, makinig. Ito ay isang uri ng hayop na nanguhuli ng daga. Ano ito? Anong klaseng hayop ito? Cat. Yes, ipataasan ka ng kamay. Yes, Lynn. Cat, teacher. Titingnan natin kung tama yung sagot. Magaling! Ang cat or pusa, ito ay ang tinatawag natin na nanghuhuli ng daga. Nakikita nyo ba yan? Yes, teacher. Yan ang halimbawa ng pusa. Okay, pangalawang bilang. Okay, makinig. Ito ay isang uri ng hayop na tinatawag na kaibigan ng tao. Ano ito? Ito ay isang uri ng hayop na tinatawag na kaibigan ng tao. Yes, B? Teacher, aso po, teacher. Titingnan natin kung tamang yung mga sagot. Ito ay ang aso. Very good. Bigyan natin ng isang palakpak si Marilyn at B. Okay. At ang pangatlo naman ay ito ay isang uri ng matulungin na hayop na ginagamit sa pagsasaka. Ito ay isang uri ng matulungin na hayop. Wala na bang ibang kamay dyan? May clue si teacher. Ang kulay nito ay maitim at may sungay. Ano ito? Yes, Kathleen? Yes! Tama! Bigyan natin ng isang palakpak si Kathleen. Tama ang kanyang sagot sapagkat ang kalabaw ay napakatulungin na hayop. Magaling. At ang ikaapat na hayop ay, ito ay isang hayop na may pakpak, ngunit hindi gaanong nakakalipad. Ito ay isang uri ng hayop na may pakpak, may wings, pero hindi gaanong nakakalipad. Ano ito? Yes, Desiree? Manok, teacher. Manok? Tignan natin kung tama ang kanyang sagot. Tama! Manok! Bigyan natin ng isang palakpak si Desiree. Ang manok ay meron siyang mga pakpak, ngunit hindi gaanong nakakalipad. Nakikita niyo ba ito, mga bata? Yes, teacher. Ito ay ang manok. May pakpak siya, nakakalipad siya, pero hindi kagaya ng ibon na pwede siyang lumipad kahit saan. Yes. Naiintindihan niyo ba? Yes, teacher. Okay, magaling. At ang panghuling hayop naman ay, okay, makinig. Ito ay isang uri ng hayop na nagbibigay ng gatas at karne. Gatas at karne. Ano ito? Wala na bang ibang kamay dyan? Yes, B? Baka, teacher. Baka. Tingnan natin kung tama ba. Magaling ang baka. Bigyan natin ng isang palakpak si Jenny Lee. Okay, very good, no? Mga magaling talaga itong mga. Okay, ngayon, bago tayo dumako sa ating aralin, meron na namang ipapakita si teacher na mga larawan. Ang nyo lamang gagawin ay tutukuyin nyo kung anong
anong klaseng larawan ang aking ipapakita. Naiintindihan ba? Yes, teacher. Kung naiintindihan nyo, bigyan nyo ako ng isang palakpak at isang thumbs up. Very good. Okay, sisimulan na ng teacher. Okay. Ano ang tawag sa larawan na ito? Pataasan ka ng kamay kung gusto niyo sumagot. Yes, B? I think, teacher, it's kulungan. Yes, very good. Magaling, no? Ito ay ang kulungan ng aso. May mga aso ba kayo sa bahay, mga bata? Wala, yes, teacher. Meron, teacher. Meron, magaling. Yung iba naman, wala. Okay lang. Okay, ang pangalawa, ano nga ulit ito? Dito, sa may harapan, sino gustong sasagot? Yes, Jeneline? teacher. Aso at? Ano pa? Pusa. Anong ginagawa ng aso at pusa? Magaling! Ang aso at ang pusa ay kumakain. Bigyan natin si Abby at Jeneline ng 2 palakpak. At ang panghuling larawan naman, ano nga ulit ito? Gusto kong makita si Marlito na sasagot. Ano nga ito, Marlito? Aso. Anong ginagawa sa aso? Magaling! Pinapaliguan ang aso. Bigyan natin ng 2 palakpak si Marlito. Okay. Ngayon, base sa aking pinapakita ng mga larawan dito sa harapan, ano sa tingin nyo ang ating panibagong aralin ngayong araw? Meron ba kayong mga ideya? Kung meron, itaas lamang ang kanang kamay. Wala na bang ibang kamay dyan? Okay, kung wala na, yes, B, ikaw na lang. Siguro, teacher, pag-aalaga ng hayop. Okay, titingnan natin kung tama ba ang iyong sagot. Tingnan natin. Ang ating panibagong aralin ay patungkol sa magaling. Namuha ni B ang ating panibagong aralin. Bigyan ng 3 palakpak si B. Ang ating panibagong aralin ay patungkol sa pag-aalaga ng hayop. Ngayon, bago tayo dumako sa ating aralin, ating munang babasahin ang ating mga layunin. Okay. Ang ating layunin sa araw na ito ay basahin ng sabay-sabay. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na. Nakatalakay ang mababulihang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan. Naipangiliwanag ang wastong pamaraan ng pag-aalaga ng hayop at naipakikita ang wastong pag-aalaga ng hayop. Okay, magaling. So, ang ating panibagong aralin ay patungkol sa pag-aalaga ng hayop. Ngayon, may tanong si teacher. May mga alagang hayop ba kayo sa inyong bahay, mga bata? Opo, teacher. Ano yon? Isa-isa lang. Sino gustong sasagot? Anong klaseng hayop ang inyong inaalagaan sa inyong bahay? Yes, B? Anong gusto mo, B? Sige, maupo ka lang, B. Upo. Okay, anong klaseng hayop? Yes, Jeneline? Aso, very good. Ikaw, Marlito, may alaga ba kayong hayop? Magaling, pusa. How about you, Desiree? Chicken, teacher. Chicken, very good. How about you, Manny? May alaga ba kayong hayop sa inyong bahay? Cat, teacher. Okay, magaling. Meron kayong mga alagang hayop sa inyong bahay. Ngayon, ating tatalakayin kung ano-ano ang mga hayop na maaari nating alagaan sa ating bahay o sa ating tahanan. Ngayon, makinig ng mabuti kay teacher para meron kayong masagot mamaya kung ako ay merong mga katanungan. Naiintindihan ba? Opo, teacher. Okay, ang unang hayop na maaari nating alagaan sa loob ng ating tahanan ay ang ano nga ulit ito, mga bata? Aso, teacher. Very good, ito ay ang aso. Sabi ni Jeneline kanina, meron silang alagang aso. Ngunit ating tatalakayin kung ano nga ulit ang aso. Basahin ng sabay-sabay. Ito ay tinatawag na pinakapangalig na kaibigan ng tao. Nakatulong ginagabay sa paglalakad at pagbabay ng bahay. Magaling. Ang aso, kagaya ng sinasabi ko kanina, ito ay isang uri ng hayop na tinatawag na human's best friend or kaibigan ng
Tinatawag ito sapagkat sila ay madaling maturuan kapag sinasabi ng tao na umupo ka, ang gagawin ng aso ay uupo din. Kung sasabihin din niya na tumayo ka, ang aso rin ay tatayo. Depende na lamang sa mga amo nila kung gaano nila dinidisiplina ang kanilang mga hayop. Naiintindihan ba? Oo, teacher. At itong aso naman, maaari silang tagapaggabay sa mga taong bulag. Kung yung tao ay hindi nakakapaglakad, maaari ang aso ang nagsisilbing gabay nila sa paglalakad. Naiintindihan ba? Oo. At ang aso naman ay, sino ay ang may aso dito na ginagawa bilang guard nila sa bahay? Meron ba? Ang teacher. Okay, magaling. Ang aso ay tagapagbantay rin ng ating mga bahay. Naiintindihan niyo na ba kung ano itong aso? Yes, teacher. Okay. Pangalawang hayop naman ay ang sinatawag natin na rabbit, or ano nga ulit sa Tagalog ang rabbit? Magaling, kuniho. Ang kuniho ay, okay, basahin ng sabay-sabay. Isa itong friendly na hayop at napakabait. Kumakain ito ng halamang daon katulad ng kapong at repolyo. Okay, ang hayop na ito ay napakabait sapagkat hindi ito nangangagat. Okay, tapos, ang hayop na ito ay ito ay madaling alagaan sapagkat ang kanilang pagkain ay kumakain sila ng halamang dahon katulad na lamang ng repolyo at kangkong. Naiintindihan niyo na ba kung ano ito? Mukhang na sila o teacher ka ng carrots. Yes, very good. Kumakain din sila ng carrots. Very good. Ngayon, dadako na tayo sa ikatatlo. Hayop na maaari natin alagaan sa ating tahanan. Ano nga ulit ito mga bata? Yes, parrot. Pero ito ay isang uri ng Ibon. yes, very good. Ito ay isang uri ng ibon, ang parrot. Okay, basahin ng sabay-sabay. Nakakapagbigay ng siyahan, madaling turuan magsalita, maaaring pagkakitaan. Okay, ang hayop na ito ay napaka-bait at nakakapagbigay kasiyahan sa mga tao sapagkat ay maaari silang turuan magsalita. May mga ibon na maaaring turuan magsalita at sila ay nakakapagsalita ng fluently, no? Kapag sinasabihin mong hi, maaari din silang magsasabi, hi! Meron ba kayong mga hayop na ganyan, mga bata? Wala, teacher. Pero, meron kayong nakikitang hayop na ganito? Yes, teacher. Ngayon, naiintindihan niyo na ba kung ano ang ibon? Yes, teacher. Okay. At ang ika-apat na hayop na maaari nating alagaan sa ating tahanan ay ang, ano nga ulit ito? Pusa. Pusa. Okay, may mga pusa ba kayo sa inyong bahay? Yes, teacher. Okay. Kung ganun, basahin ng sabay-sabay. Mabait na kalaro ng mga bata. Nakakatanggal ng pagod at nakakapagsaya ng tao. Tagahuli ng daga. So, ito, ang hayop na ito, ang pusa ay, sila ay napaka-clingy, no? Kung kayo ay uupo, sila ay uupo din sa iyong paa. At kung sila ay basta gusto nilang magpa-lambing. At ang hayop din na ito ay tagahuli ng daga. May mga daga ba kayo sa inyong bahay, mga bata? Yes, teacher. Yes, teacher. Marami. Kung mayroon kayong mga daga, dapat mag-alaga kayo ng pusa. Dahil ang pusa, sila ang tagahuli ng daga. Okay. Ngayon, ang ikalimang hayop na maaari nating alagaan ay ang, ano nga ulit ito? Chicken, teacher. Manok, teacher. Yes, manok. May mga manok ba kayo? Wala, teacher. Kasi fried chicken. Teacher. Fried chicken. Yes, Pero, teacher. inaalagaan man natin, hindi muna tayo dun sa pagkain. Kapag malaki na sila, teacher. O, kapag malaki na, pwede na natin kakain. Okay. Pwede So, ano ano nga? ba, teacher? Yes. Kung maaari siyang lutuin. Pero wag muna. Okay, basahin muna natin kung ano ang manok. Hindi nangangagat. Nagbibigay itlog na pwedeng pagkakakitaan. Maaaring gawing orasan tuwing
nating gawing pagkain. Pwede natin prituhin at pwede natin pwede natin gawing pagkain at pwede rin natin ibenta ang kanilang mga itlog. At ang lalaking manok naman ay maaari natin gawing orasan tuwing umaga. Or yes, nagpapaliwatig na umaga na. Kaya sila titilaok. Okay, B, ano nga ulit ang tingog ng manok, B? Yes, ano nga ulit ang tinig ng manok? Tugtugaok daw. Tilaok. Okay, very good. Huwag kayong tumawa. Tama yung mga sagot nila. Tilaok. Okay, very good. Okay. Naiintindihan nyo na ba? Yes, teacher. Okay, very good. Yun ang mga hayop na maaari nating alagaan sa ating tahanan. Ngayon, dadako naman tayo sa wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng hayop. Okay, ito ang mga wastong pamamaraan para mapangalagaan natin ng mabuti ang ating mga alagang hayop. Una, sino gustong babasa? Yes, Lynn? Maaari kang tumayo. May sariling tirahan ang ating mga alagang hayop at napapanatili ang kalinisan nito. Okay, dapat meron silang sariling tahanan. Katulad na lamang nito. Ano nga ulit ito, mga bata? Kulungan Kulungan, ng teacher. Yes, maaaring kulungan ng manok or kulungan ng Aso. aso. Magaling dapat panatiliin natin na merong mga tirahan ng ating mga alagang hayop nang sa ganun ay hindi tayo mahawa sa kanilang mga sakit kung meron man. At dapat kinakailangan natin na panatilihing malinis ang kanilang mga tirahan. Naiintindihan ba? Yes, teacher. Okay, pangalawa naman, sino gustong bumasa? Yes, Janine? Pagkainin sa takdang oras ang mga alagang hayop. Okay, very good. So, pagkainin sa takdang oras ang ating mga alagang hayop. Katulad na lamang nito, no? Ang aso at ang pusa ay kumakain. Bakit kailangan natin pakainin ng maayos ang ating mga alagang hayop? May mga ideya ba kayo? Yes, teacher. Ano? Kinakailangan na pakainin ang ating mga alagang hayop upang Yes, teacher. Like aso, teacher. Pagkainin natin siya, teacher, para paggabi, teacher, na mangawat dito sa tumbalay kay siya ang malong. yes, very good. Magaling ang sagot ni Lynn. So, kinakailangan natin na pagkainin sa tamang oras ang ating mga alagang hayop upang hindi sila mangangayat. Hindi sila mo hayat. At hindi rin sila hindi sila mamamatay. Dahil kung mangangayat sila, posible yan ang magiging sanhi ng kanilang Teacher, Yes, pag hindi po magaling. sila pa kami, teacher, kay mahawat. yes, mangawat. Anong kailang teacher, kawatan na. Ay, hindi. Hindi lahat ng pusa ay kawatan. Nawag magsudan sa lamesa. Ay, kasi hindi nyo dinidisiplina yung mga pusa nyo. Kagaya ng tao, dinidisiplina din natin ang ating mga alagang hayop upang sila ay hindi gumawa ng masama. Katulad ng pangawal sa mga sudan. Okay, naintindihan ba? Yes, teacher. Okay, sino gustong bumasa sa ikatatlong History pamamaraan? Yes, Desiree? Paliguan ang mga alagang hayop. Okay, very good. Paliguan ng mga alagang hayop. Kinakailangan natin na paliguan ang ating mga alagang hayop upang hindi sila mangamoy. Mabaho. Yes, dapat once a week, dapat napapaliguan sila, no? Dahil yung mga alikabok ay dumidikit sa kanilang mga balahibo. Kailangan yun matanggal at para maging mabango rin ang ating mga alagang hayop. Hindi pa lang teacher liguan ng adlaw-adlaw. Maaari, pero may mga tao na ayaw nila na magkasakit yung kanilang mga hayop dahil kung sila sa sakit, kung palagi sila nakaano sa tubig. Mahal po na sa shampoo, teacher. Katong Yes. mga hero, ang shampoo ato tag 3.5. Yes. Alam mo, teacher, kay Okay, consist yung shampoo. Dato mo Yes, teacher. maka-avail din. Yes, very good. Dato na siya teacher binibig. So, okay na. Ay, hindi magsabi ng bida-bida. Sige, Okay, yung rule teacher. natin, respetuhin ang bawat isa. Okay? Ay, sorry teacher. Sorry, Okay, okay. Ivy.
Okay. Naiintindihan niyo na ba ang pag-aalaga at gustong pamamaraan ng pag-aalaga ng hayop, mga bata? Yes, teacher! May mga katanungan pa ba kayo? Wala. Wala na, teacher. Kung wala, meron tayong aktibidad na gagawin. Ang inyo lamang gagawin ay makinig kay teacher. Nang sa ganun ay makapagsagot kayo ng ayos. Yes? Okay, makinig mga bata. Okay, basahin niyo ang mga panuto. Sorry, teacher, katawa-katawa. Okay, basahin. Sabay-sabay. Itigil ang masayang buka kung ito ay nararapat gawin sa pag-aalaga ng hayop. At malungkot ang paraan kung hindi ito nararapat gawin. Okay, ilikit ang masayang mukha kung ito'y nararapat gawin sa ating mga alagang hayop. Ito ang masayang mukha. At malungkot na mukha naman kung hindi ito nararapat gawin sa ating mga alagang hayop. Ngayon, basahin ang unang bilang. Inaalagaan ng gusto ang mga alagang hayop. Sino ang gusto? Teacher, ako. Yes, Janine. Ano? Ituro mo sa akin at ilikit ang Masaya, teacher. masaya, okay? Titingnan natin kung tama ang sagot ni Janine. Masaya, no? Tama ang sagot ni Janine. Dapat inaalagaan natin ng maayos ang ating mga alagang hayop upang sila ay hindi mamamatay at hindi mangangaya. Okay, bigyan ng isang palakpak si Janine. Okay, pangalawa. Hindi pinapakain ng gusto ang mga alagang hayop. Gusto ko si Marilito na sumagot dito. Ano ang ididikit mo sa pangalawang bilang? Hindi pinapakain ng gusto ang mga alagang hayop. Malungkot. Okay, malungkot. Titignan natin. Ang sagot ni Marilito ay tama. Hindi pinapakain ng gusto ng mga alagang hayop. Mali ito, no? Sapagkat kinakailangan natin na pakainin ang ating mga alagang hayop upang sila ay maging masigla. Okay, pangatlong bilang. Napapaliguan ang mga alagang hayop. Gusto kong sumagot si Kathleen. Masaya, teacher. Masaya. Tama. Napapaliguan ng mga alagang hayop. Sapagkat para hindi sila mangamoy. Tama. At ang pang-apat naman, Hindi pagbibigay ng malinis na tubig sa mga alagang hayop. ano sa tingin nyo ang answer nito mga Malungkot, teacher. Yes, Desiree. Malungkot. Malungkot, teacher. Yes, malungkot. Tama yung kanyang sinabi. Bigyan natin ng isang palakpak si Marquito, Kathleen, at Desiree. Tama ang kanyang sagot, no? Malungkot dahil dapat bigyan natin ng malinis na tubig ang ating mga alagang hayop. At ang panglima naman, Pagpapakain araw-araw sa malagang hayop. ano sa tingin nyo? So, yes, masaya kasi wala nang iba. Okay, tama. Masaya. Ngayon, handa na ba kayo para sa ating panibagong aktibidad ngayon, mga bata? Yes, teacher. Yes, Kung kayo ay masaya, papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Okay lang, gutom ka be? Gutom? Sige, kain na. Ako po, teacher. Mamaya na. Okay. Big naman ka, uy. Okay, papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat, ang kanyang gagawin ay Nasaan yung teacher? makinig ng mabuti. Ang unang pangkat ay si Lynn, Marlito, at si Bill. At ang kanilang gagawin ay ipaliwanag ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop. At ang ikalawang pangkat naman, mula kay Jamilin, Kathleen at kay Desiree, ang inyong gagawin ay ipaliwanag ang gustong pamamaraan ng pag-aalaga ng hayop. Naiintindihan ba? Yes, teacher. Okay, so ito ang mga pamantayan sa inyong gagawin. Criteria, wastong paggamit ng wika, 5 puntos kung napakahusay, 4 na puntos kung mahusay, at 3 puntos kung pahusay pa. Ayos ng pagkakasulat, 5 puntos, 4 na puntos kung mahusay, at paghusayin pa, 3 puntos. At ang kalinisan ay napakahusay, 5 puntos, mahusay, 4 na puntos, at paghusay pa, 3 puntos. Kabuuan, mag-ari kayong makakuha ng 15 puntos.
kayo ng 2 minuto upang sagutan ang inyong mga gawain. Pagkatapos niyan ay ipapaliwanag nyo dito sa harapan kung ano ang inyong mga naisulat. Inyong oras ay nagsisimula na. Sayang, 8 na po sa mag-aim nyo ng tayo. Hindi mag-ano. Kung tapos na kayo, maaari nyo na ay Teacher Meg. go on. Okay. Tapos na ba? Meron na naman kayong 10 segundo. Okay, tapos na ang pangalawang pangkat. Okay, ang unang pangkat, tapos na ba? Yes, teacher. Okay? Gusto ko si Lee na pumunta dito sa harapan upang ipaliwanag ang kanyang maisagot. Okay. Magandang hapon, teacher. Magandang hapon, classmate. Ito ang aming nadudulot sa ng pag-aalaga ng hayop. Una ay nakakapasaya. So, pag may mga hayop tayo, syempre kita ay masaya. At ang pangalawa ay nakatulong sa mga tao. Pag may mga hayop tayo, syempre like yung karabaw, pag tayo ay nagdadaro sa bukid, syempre siya ay malaking tulong sa atin. Ang pangatlo ay nagdudulot ng kabutihan. Yan lang po, teacher. Okay, maraming salamat, Lynn. Maaari ka nang umupo. Bigyan natin ng 5 palakpak si Lynn. Kapag nakakuha sila ng 14 na puntos. Okay, pangalawang grupo naman. Teacher. Gusto ko si Desiree na presenta, presenta ang kanilang ginagawa. Maaari ka nang pumunta dito sa harapan ni Desiree. Okay, basahin mo ng panuto at Paliwanag ang wastong pamamaraan dito ng ka pag-aalaga ng hayop. First, bigyan ng maayos na tirahan. Pagkainin ng tamang oras ang mga hayop at paliguan. Magaling, bigyan natin ng 5 palakpak ang ikalawang pangkat. Bigyan natin ng 5 palakpak. Sabay-sabay. Okay, magaling. So, ang ikalawang pangkat ay nakakuha sila ng 15 puntos. Ngayon, handa na ba kayo para sa ating panibagong aktibidad? Ilan ni teacher? 14. 14. Okay. Yay! Okay. Meron ibibigay si teacher na prizes. Pero mamaya ko na ibibigay, okay? Yes, teacher! Okay. Ngayon, meron namang itatanong si teacher sa inyo. Okay, gusto kong pumili ng kulay si Jenny. Pumili ka ng kulay din. Dilaw. Dilaw. Okay. Ito ang iyong katanungan, Jenny. Bakit kailangan nating linisin ang ating mga tahanan? Ngano daw kailangan nato linisan ang mga balay sa atong mga alagang hayop? Ngano man? Yes, me? Kung mahiya, may ibibigay si teacher kapag makasagot ka. Dali. Yay! Huwag mahiya. Kahit mali yung sagot mo, dali lang. Teacher. Kaya, ngano kailangan nato limpyuhan ang mga balay sa atong mga alagang hayop? Ngano?
Okay, kayo ay sumagot ng sapagkat meron kayong makuha na reward. Okay, Marlito? Pumili ka ng kulay. Green. Okay, ito ang iyong mga katanungan. Paano mo mapapangalagaan ang iyong mga hayop? Maaari kang tumayo. Para pakainin. Magaling. Bigyan natin ng 2 palakpak si Marlito. Mapapangalagaan daw niya ang kanyang mga alagang hayop sa pamamagitan ng pagpapakain. Magaling, Marlito. Wow. Teacher. Okay. Yaslin, ano gusto mong kulay? Yung parang pink teacher. Okay, parang pink peach. Ay, Okay. peach. Kinakailangan ba na alagaan ng maayos ang mga alagang hayop? Yes, teacher. Kasi Bakit? ang hayop teacher, malaking tulong sa ating teacher. Yes, malaking tulong ang mga alagang hayop sa atin. Okay, bigyan ng palakpak si Lynn. Anong bigyan ng chocolate, teacher? Bibigyan natin kasi nakasagot siya. Thank you, teacher. Wow, meron Ka. ako. Wala, ikaw. Okay, at panghuli, yes, B, mari kang tumayo. Magbigay ng 2 pamamaraan ng wastong pangangalaga ng hayop. Teacher, paglilinis ng kanilang kulungan, tapos pagpapakain sa tamang oras, teacher. Yes, very good. Magaling bigyan ng 3 palakpak si B. Yes, gusto mo ng lollipop? What, teacher? Eh, thank you, teacher. You're welcome. Ngayon, para sa pang-individual na gawain, meron akong inihandang activity sheet dito upang sagutan ninyo, upang aking malaman kung kayo nga ba ay mayroong natututunan sa aking tinatalakay dito sa harapan ngayong araw. Handa na ba kayo mga bata? Opo, Yes, teacher! Okay. Okay. Ang inyo lamang gagawin ay talakayin o ibigay ang kabutihang dulot ng mga alagang hayop na nasa ibaba. Ito ay ang aso, pangalawa manok, pangatlo ibon, pang-4 pusa, pang-5 kuneho. Ipasa sa likod. Okay, magsisimula na yung oras. Teacher, aman ako. Umana. Teacher, Okay. gano'n po, teacher. Okay, pakipasa ng papel sa harapan. Okay, magaling. Ngayon, para sa inyong mga gagawin sa bahay o takdang aralin, meron kayong gagawin sa inyong bahay. Ito ay magtala ng mga gawain inyong ginagawa sa pag-aalaga ng inyong mga alagang hayop. Una ng chart na pang 1 linggo. For example, sa linggo, ang inyong ginagawa, paglilinis sa kulungan ng alagang hayop. At sa Lunes naman, pagpapakain sa alagang hayop. Naiintindihan ba? Yes, teacher. Okay, pasa. Kailan nga ulit nyo ipapasa ang inyong mga takdang aralin, mga bata? Bukas, teacher. Okay, ngayon iligpit nyo na yung mga gamit, ilagay sa bag.